Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, OFW Vlogger. Para po sa ating mga kabayan na gustong magkaso pero wala po tayong pera o sapat na budget pambayad ng abogado, baka hindi po natin nalalaman mga kabayan, meron po tayong PAO office sa pamumuno ni PAO Chief Persida Acosta. Kaya panoorin niyo po ang mga video nito dahil totoo po, libre lang po ang magsampa ng kaso kung kayo po ay naabuso na at naagrabyado na ng ibang mga tao na mayaman o maimpluwensyang tao. Sana po panoorin niyo po ang mga video na ito. Mas maganda po na marami tayong nalalaman kahit kayo po ay walang budget mga kabayan. Waso po ang mga pagtatanong ng isang kababayan natin kay Attorney PAO Chief Persida Acosta sa video na ito. Ma'am, ang una kong tanong ma'am kasi isa rin ako ma'am nanggaling din ako sa mahirap na pamilya. Talagang minsan pag mahirap ka, talagang pag magkaroon ka ng kaso, parang binabaliwala mo na kasi iniisip mo talaga yung gagastusin mo kahit talagang biktima ka talaga ng pang-aabuso, then biktima ka ng mga ma-influensyang tao. Hindi mo na talagang nilalaban yun dahil alam mo magastos ang pagkakaroon ng isang abogado. Pero ang karamihan ng mga tanong ng mga kababayan natin, kung sakaling lalapit pa sila dito sa PAO, libre po ba ito o may gagastusin po ba sila? Libre po at walang bayad ang serbisyo ng PAO. Kahit yung documentation, photocopying, libre po. Notaryo sa PAO, sa mga papel na hindi commercial documents, affidavit of loss, libre po at walang bayad. Ang instruction ko sa mga PAO lawyers nationwide, kung may kliyenteng nauuhaw, painumin nyo. Nagugutom, pakanin nyo. Walang pamasahe sa hearing, bigyan nyo ng pamasahe at babayaran ko kayo. Okay. Ma'am, ano pa ma'am? Kasi kahit ako ma'am, hindi ko, kung ako magre-reklamo ako, kukuha ko, gusto pumunta ng PAO, ano po bang unang hakbang gagawin ko? Kailangan ko muna ma'am pumunta po ba ng barangay? Dapat, pumunta ka na. May ka ng barangay certificate of indigency. O kaya naman, ay kung may trabaho ka, payslip mo. Pag sa Metro Manila, hindi dapat tataas ang net income mo. Yung take-home pay mo ng 24,000 pesos a month. Maraming may utang, so natitira, konti na lang. Yung neto mo, 24. Sa ibang syudad, 22,000 pesos a month. Sa mga munisipyo, 20,000 pesos a month. Ngayon, kung wala kang payslip, wala kang trabaho, kuha ka na lang sa barangay ng certificate para kapag-dating mo, serbisyo agad. Pero yung mga nakakulong, automatically sa PAO dahil wala naman silang trabaho sa kulungan. Pwedeng tulungan ng PAO kung gusto nila. Hindi po pilitan ng aming pagtulong. Importante sa attorney-client relationship ay gusto ka ng kliyente. Okay po. So, pangalawang tanong ko po ma'am, kasi masyadong challenging din kasi may mga kaso din ng mga mahihira na ang nagiging kalaban po nila ay mga may influensya like yung mga public officials. Kung may mga na-encounter po ba kayo dito na yung isang mahirap na tao pupunta dito pero nalalaman nyo sa isang kaso na ang kalaban niya isang public official? Ang public attorney's office lang po ang opisina, principal office of the government na pwedeng magdemanda sa kapwa public servant o government official. Nakapagpapail po kami ng kaso. Okay po. Dahil yan nga ang mandato ayon sa Republic Act 9406 or PAO noong 2007 kung saan pinalakas, pinatatag at pinalagana ang kapangyarihan ng PAO, hindi lamang criminal case, pwedeng civil, administrative, labor at quasi-judicial cases. Mga magsasaka, mga isda, tindera sa palengke, mga guro, sila ay bahagi ng aming clientele at noong isang taon umabot ng 12 milyon ang naging kliyente ng PAO. Kasi hindi lang kami sa husgado, meron tayong legal advice, legal counseling, barangay outreach, meron tayong hotline, lahat ng mga serbisyo binibilang ng ating statistics services at nire-report sa ating Department of Budget and Management para i-analyze kung ano ang gagawing budget, magkano ba ang budget dapat sa PAO. Okay po. So maraming salamat. Ito po yung pinakahuling tanong ko po ma'am kasi syempre vlogger po tayo. Nakikita rin po natin yung mga komento ng mga netizens sa social media. Syempre idol natin yung yumaong dating senador na dating senador Miriam Defensor Santiago na napakatapang. Nag-iisa talaga sa Senado talagang
kahit babae po siya, talagang pinapakita niya talagang matapang siya. So, kasamang palad, wala na siya, hindi na maibabalik. Pero marami tayong mga nababasa sa social media na nakikita daw po sa inyo po ang personality ni Miss dating yumaong Senador Miriam Santiago. Ano po ang masasabi niyo po? Si Senator Miriam ay kumari ko sa isang kasal ng isang inaanak namin. Never kami nag-aaway. Noon nagsagutan ni Senator Miriam sa Kongreso, lalo pag budget hearing. Actually, meron pa siyang panukalang ang PAW dapat attach sa DSWD kasi pang mahirap para sumulong lalo ang PAW. Pero hindi pa natutupad yun. Si Miriam kasi ay abogada, naging hukom. Kapag nagsalita, ayon sa batas at hindi ayon sa emosyon. Si Presida Acosta, batas po ang aking sinasabi. Hindi lang batas ng Diyos, kundi batas din ng tao. Pareho lang, dahil magkaulayo yan. Tinatanggap ko po ang hamon ng ating sambayan ng Pilipino na sana dumating ang panahon, may isang Miriam Santiago na naisisilang sa dako paroon. Sana nga po, pero ako po hindi mataas ang ambisyon ko. Pwede po ako mag-retire na lang, manahimik, manahe, magsulat, mag-garden, magluto, mamalansya, maglaba. Dahil ginagawa ko pa naman ngayon pag wala akong trabaho. Pero sabi ko nga sa inyo, kung kalooban ng Diyos at ipinapanalangin na nakararaming Pilipino, sino po ako para tumanggi? Dahil sabi sa panalaaklat, tayo ay daramtan ng Ama patungo sa dako na gusto niya doon tayo pumunta. Okay po. So, may follow-up question pa po ako. Kung nakikita namin kasi, kung ako tatanungin, nakikita ko rin po sa inyo yung tapang po talaga. Kumbaga parang natural na sa inyo yung tapang. Kaya niyo po ba kaming ipagtanggol mga mahihirap na mga Pilipino laban sa mga maimpluwensyang tao? Marami na po tayong kasong nawakan. Walang kinatakutan si Presida Acosta. Talimbala, laglagbala. Hindi isang ma-influensyang tao lang ang ating binangga. Maraming ahensyang tinamaan. Pero sinulong natin ang pagpapalaya sa mga nagtatanim ng bala at nagkukulong na mga naglalakbay na mga OFW at matatanda na wala yung tanimbala na yan. Bitay. Marami po akong binangga ng mga tao may influensya. Pero ako po ang nag-argue sa Supreme Court 4 na oras noong 2004 para matigil ang mga pagbitay sa ating bansa. Hanggang sa Kongreso, inalis na ang bitay sa atin noong 2006. At maging maraming kaso na gusto kaming palayasin, gustong durugin, pero si Presida Acosta ay nagsasalita. Sa tingin ko po, kahit ako ay lagyan ng busal sa bibig ng sino man, kung nakikita kong may naaapi, hindi po ako matatakot dahil takot po ako sa Diyos Ama, hindi po ako takot sa mga kriminal. Okay, maraming salamat ma'am. Saludo po ako sa inyong mga kasagutan at talagang nakakabili po. Maraming salamat po. So yun lang mga kabayan, narinig niyo po ang mga sinasabi ng ating PAW Chief Presida Acosta na handa silang tumulong sa mga mamayang Pilipino na may hirap at mga taong nakakalaban ang mga maimpluwensyang tao sa gobyerno. Handa silang ipagtanggol ang mga mamayang Pilipino. Comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito. At sana po nakakuha po tayo ng konting kaalaman sa mga sinasabi ng ating PAW Chief Presida Acosta. Mabuhay ka! Maraming salamat din sa mga pagtatanong ng ating kababayan na kapwa vlogger para makakuha ng kaalaman ang ating mga kababayan kung paano magkaso kahit walang pera o budget na pambayad sa abogado. Maraming salamat mga kabayan sa inyong panonood. OFW Vlogger. To God be the glory.